sila. So, ayun po. So, welcome dito po sa Lake Cebu. So, actually, kaya po ka din ko taga saan po sila. So, baka mamaya, madaanan po natin ang lugar nyo sa unahan. So, kaway-kaway lang po tayo. So, baka makilala po kayo mamaya. So, pero po din lagi po kayong handa. So, ang ibig sarabi ko kanina, good afternoon sa everyone. So, welcome to po tayo sila. Sa Dapper Lake Resort, even Lake Cebu. So, welcome to the summer capital of South Central Mindanao. This is the Tiboli Homeland Lake Cebu. So this is 45 minutes to 1 hour. In our tour, iikutin natin ang buong lake. At makikita po natin ang 5 po na yan at saka 7 po na islets po. So by the way, I'm tour guide for today. My name is Albert Karam of pure-blooded Tiboli. And your captain at the back, si Kuya Wilmar. So ikutin natin ang buong lake. So the town of Lake Cebu is blessed with 3 lakes. So kaming tatlong lawa po dito. So sa ngayon, narito po kayo sa Lake of Lake Cebu. Ito yung malaki among the three. Ito yung may lawak na 354 hectares po. So, ang pinakamalalim na portion of itong lake located at the front of the resort kanina or dun po sa gitna with approximately 180 feet. So, malalim ang lake pa rin po dito dahil po sa kanyang shape o hugis po dito na parang pabaliktad po ng vulkan. So, sa pinakagitna yung malalim po ng pollution po. So, kung 5 po na island, ito yung una natin makikita. Malaking bundok sa gitna island po yun. So, that is what you call ito po sa mga tabol. So, ito po ang tawag po ng island na po yan. So, dito po sa island, walang malaking store, mall, and hospital. So, walang paaralan po dyan. Sa mga tao dyan, kailan po mag-cruise po ng lake going to Dapitan para sa kanilang pangangailangan by using the small boat or oong na tinatawag po. So, yung oong bangka, so yun po ang kailangan mo ng transportation going to island, going to market. So, later on, makikita po yun po natin. So, oong bangka na tinatawag po. So, ma'am, sir, in terms of our safety, may life jacket po na located po sa upper side po itong cruise po natin sa itaas. At itong boat po natin is made from fiberglass po ito. At ang driver po natin, lisensyado po yan. So pag may checkpoint mamaya, hindi na tayo maaabala pa. So diretso ng ating takbo. Thank you sa mabalatan po tayo, may dalawang gulong po tayo reserve sa unahan. Sa ibang katanungan, so you are free to atin po. So Lake Cebu before is connected to the municipality of Surala. So when November 11, 1982, declared Lake Cebu as municipality. So now we have our own mayor here. Before na po sa kabila, sa that is island also, sa that is what we call Tukok Balik. So Tukok for us is hand or dulo. So baka isipin nyo na Tukok na lizard o tiki. So sa amin, Tukok is eggs or Tukok. At sa kabila, sa madilaw kukulat sa mga tabi, Tukok rin. At sa kabila, Tukok tahapo. Usually mga island o islands po na yun po dito, usually taga Jensen at Manari. So usually taga Jensen po. So baka may gustong pumili, sad to say, wala na. Pero we accept may to order, yung parang cake lang kalati. So, biro lang po. So, kasama po before nagkaroon po ng barter rights sa tinatawag po. So, kabalitin sa kahon ng salina, sa kahon ng pula, isang hektar yung lupa po. So, kasi mga nilupon before, they are not educated, so no need to write po sila. Pero now, we fight for our ancestral land. So, doon din na namin nababawi ang lupa ng mga tribo. So, kahit may title po yan, kukunin pa namin. Kasi, ancestral domain po sa sa itaas, sa may kulay maroon po, rarong-sak na bilig po na pahaba at napapalibutan po ng pine tree. So that is our town hall. So our mayor direction is pure-blooded Taboli, Honorable Kenan Tujupungan po. Lugar po din mga Taboli tribe po. Eh, kung napapansin nyo, medyo maraming kumahangin po dito po sa amin. Sa maraming po ba? So sa amin po dito is times 2 ang lamig po dito paggabi. So kaya, mabilis dumadami yung mga tao po dito dahil sa klima po namin. So, biro lang po yun. So, maraming po ito kasi 3,000 feet above sea level po tayo. So, nas-tuk-tuk na po tayo ng butok ng pollution po. So, dito, maraming kung mahangin na po sa ng pollution po. So, ang unang religion na pumasok po dito po sa Lake Cebu is Catholic po. So, pumasok po sila dito noong 1960s po. So, hanggang ngayon hindi pa po sila nakalabas po. Pero usually mga tao dito sa mga Katolik po sila. Sila po unang nag-educate sa mga Taboli tribe at nagdala ng Christianity dito po sa Lake Cebu. So Lake Cebu is a watershed po. So dito po sa Lake Cebu, meron pong 103 po na supply po ng spring at saka 40 po ng river. At tatlong malalaking lake, located po sa Pobla. So meron pong 7 lake, located at Barangay Nirik po. So sa Lake Cebu is the major source of water irrigation going to Southcote and Sultan Kudarat. So Lake Cebu is a watershed po. So, yun po. Eh, kung napapansin nyo, ang kulay ng aming lake is kulay green po siya. So, Mountain Dew po yan. So, or cucumber po. So, kami maraming supply po ng Mountain Dew cucumber sa buong Pilipinas. Sa bawang yung additional po sa inyo. Sa external. So, ganyan ang kulay ng lake po namin dahil po sa reflection po ng mga puno na nakapalibot po sa lake or ng grado lumot sa ilalim po ng tubig.
Yung brood, yung lumot na nakakatulong po sa mga isda sa labas, yun po ang kanilang kinakain. And then before, itong lake promise, napakalinis yung time para mga lulugan po before, dito po sila nag-iigip ng tubig na kalang mainom. Kasi po before, wala po pumansan yung mga tao at mga bahay po dyan sa gilid. Wala po yung mga fish skins po at napapalibutan po ito ng mga malalaking puno. Kaya dito po sila nag-iigip ng tubig na kalang mainom. Pero ngayon hindi po sa totally na malumi. Actually mga tabi dito po sa island, dyan na po sila naglalagba at naglilidyo na rin po. So yun po. Pero ang tubig brand namin po, hindi na po sa pang-inumin na tubig po. So maliban na lang kung aksidente may itong nalunok o nainom na rin po. So sa kabila, mainland po yan. So dito po na portion. So may kalsada na po dyan, sementado na po yun siya. Sa itaas, dito po sa kabila, island na rin po. Dito. So ang pinakamalaking isda na nahuli po dito po sa lake is 82 kilos. Yan ang pinakamalaking isda na nahuli po dito. So 82 kilos po. Sa sabi po sa tilapia. So balikar pa po sa isda po. So ang pinakamalaking isda na nahuli po dito. So ang pinakamalaking hipon o shrimp na nahuli po dito po sa lake, 1 kilo 2 gramo po. So ang pinakamalaking hipon na nahuli po dito. So simula po nun, wala na po silang nahuli. So nag-iisa na po yun siguro. So baka last na po yun. So kung napapansin dito po sa island, walang basura. So mahigpit na pinagbabawal ng government dito po sa Lake Cebu na bawal pagtapo ng basura dito po sa lake. Kaya mga tao dyan na orienta po yan sila. Sa every house po dyan sa island, meron po silang sariling palikuran. So inargan po nila ang lake kung saan nagagaling ang kalangan at buhay. Kung napapansin nyo, wala po silang pananim mais palay po dyan sa gilid. So nakapokus ang kalang pamumuhay dito po sa lake. So ang kalang produkto o tilapia po. So sa kabila, kung napapansin nyo, may bahay na po doon. So nagdikit ang po dyan po yan. So hindi pa po tinapos po na mayari. So gusto nyo bang malaman kung ang story ng bahay niyo? So isurkat lang po natin kasi medyo mahaba po siya. So ang story ng bahay sa plano ng Mary, may isang palapag sa lalim at may isang palapag sa itaas. So ang story ng bahay niyan is double story. Kayo, anong story ng bahay niyo? So hanggang doon na lang po siya. So yun po. Ang mga materiali oh. So before dito po sa island, wala po silang kuryente. So ibig sabihin, nung time na po yun, pag bumili ng rice cookery, yung mga tao dito po sa island, ibig sabihin, souvenir na po yun. Pero ngayon may kuryente na po sila, almost 1 year na rin po. So usually nakatira, mga tapo, ito yung pinanapagala. So yun po. So may magtanong sa inyo na may crocodile po dito or lalay po. So walang crocodile po. So na good news po. So walang crocodile po dito. So safe po tayo. At in such time, na may nakita po sila din po sa gitna na palutang-lutang po. So yun, panahon nili po nila, ilangat po nila. Maliit lang, nakadikit sa sandal ng kulay pink po. So yun, totoo, walang crocodile po. So sandals po nakita po. So yun na, ma'am, sir, let us witness our cultural presentation. So if you go to us, may punta sila performing art. That's the only tribe. So aking kasama si Mama Heart po. Mabuhay! Good afternoon everyone. The Tabolis are among the indigenous tribe here in Mindanao who have retained most of their costume, belief, traditions, rituals, and arts among others. So the first instrument is called kumbing or a bamboo jaw harp. They usually play during eclipse time to call upon light back. The spirit of kumbing is here deep under the earth and deep onto the sky. So mom, sir, the sound of kumbing. Dito mo siya. And the next instrument is called salali or a bamboo flute. The body played salali to express loneliness, especially when you are far from your loved ones, families, and friends.